Kwenisyon ni Senator Rodante Marcoleta ang timing ng rekomendasyong plunder at indirect bribery ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman laban sa kanya. Nag-ugat ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations noong 2025 elections. Sa kanyang privilege speech, binasag ni Marcoleta ang kanyang pananahimik at iginiit na ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ay pawang trumped-up charges o mga gawa-gawang akusasyon. About a complaint. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Sabi pa niya, hindi patas ang isang reklamo kung wala namang malinaw na ebidensya o basihan. Kung wala niyang matibay na ebidensya, patunay umano ito ng pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi tunay na pananagutan o hustisya. Giit pa niya, nagiging paraan lang ito ng panggigipit o pagdiin sa kanya, lalo na sa mga hindi sumusunod o lumalaban sa utos. A complaint without evidence is public injury, official favor, corrupt consideration, or abuse of office is not accountability. It is machinery. It is pressure. It is a warning shot fired at those who refuse to kneel. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts. It speaks of dates. It speaks of suspicion, but suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Kasabay ng mga kasong isinampa sa kanya ay mga mabibigat na usapin sa Senado tulad ng nakabinbin flood control probe, mga reklamo kaugnay sa malawakang korupsyon sa gobyerno at ang impeachment trial. Bilang senador, tungkulin anya nilang mag-imbestiga at magtanong ng walang kinikilingan at hindi dapat umano maapektuhan ang tungkuling ito ng pressure, pananakot o mga paratang na gawa-gawa lamang. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. When this chamber is called upon to sit in impeachment proceedings, we are not merely politicians. We are senator judges. We are bound to listen, to weigh evidence, to apply the Constitution, and to act according to our conscience. That ability cannot be curtailed by fear, pressure, harassment, or manufactured accusation. Nanindigan naman si Marcoleta na hindi siya mapapatahimik o papasupil sa takot sa kabila ng banta ng pagpapakulong sa kanya. Sasagutin din niya ang mga reklamo gamit ang mga dokumento at ebidensya sa tamang proseso. I will not let fear write my narrative. I will not let intimidation decide my vote. Make me bleed and I will still shout out to the high heavens for truth and justice. May I repeat, I will answer this complaint in the proper forum, calmly, firmly, and with evidence. I will sit in impeachment proceedings with conscience, impartiality, and due regard for the record. I will pursue the examination of flood control anomalies with courage, fairness, and determination. I will not allow public funds meant to protect our people from floods to disappear into the hands of those who already have too much. I will not allow the greatest theft of our time to be buried under intimidation. Domestic law.
Samantala, itinalaga bilang mga bagong vice chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, kabilang sa inanunsyo ni Acting Majority Floor Leader Joel Villanueva bilang mga bagong miyembro ng komite sina Senators Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar at si Senator Cheese Escudero. Kwenesyon ni Senator Rodante Marcoleta ang timing ng rekomendasyong plunder at indirect bribery ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman laban sa kanya. Nag-ugat ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations noong 2025 elections. Sa kanyang privilege speech, binasag ni Marcoleta ang kanyang pananahimik at iginiit na ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ay pawang trumped-up charges o mga gawa-gawang akusasyon. About a complaint. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Sabi pa niya, hindi patas ang isang reklamo kung wala namang malinaw na ebidensya o basihan. Kung walaan niyang matibay na ebidensya, patunay umano ito ng pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi tunay na pananagutan o hustisya. Giit pa niya, nagiging paraan lang ito ng panggigipit o pagdiin sa kanya, lalo na sa mga hindi sumusunod o lumalaban sa utos. A complaint without evidence is public injury, official favor, corrupt consideration, or abuse of office is not accountability. It is machinery. It is pressure. It is a warning shot fired at those who refuse to kneel. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts. It speaks of dates. It speaks of suspicion. But suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Kasabay ng mga kasong isinampa sa kanya ay mga mabibigat na usapin sa Senado tulad ng nakabinbin flood control probe, mga reklamo kaugnay sa malawakang korupsyon sa gobyerno at ang impeachment trial. Bilang senador, tungkulin anya nilang mag-imbestiga at magtanong ng walang kinikilingan at hindi dapat umano maapektuhan ang tungkuling ito ng pressure, pananakot o mga paratang na gawa-gawa lamang. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. When this chamber is called upon to sit in impeachment proceedings, we are not merely politicians. We are senator judges. We are bound to listen, to weigh evidence, to apply the Constitution, and to act according to our conscience. That ability cannot be curtailed by fear, pressure, harassment, or manufactured accusation. Nanindigan naman si Marcoleta na hindi siya mapapatahimik o papasupil sa takot sa kabila ng banta ng pagpapakulong sa kanya. Sasagutin din niya ang mga reklamo gamit ang mga dokumento at ebidensya sa tamang proseso. I will not let fear write my narrative. I will not let intimidation decide my vote. Make me bleed, and I will still shout out to the high heavens for truth and justice. May I repeat? I will answer this complaint in the proper forum, calmly, firmly, and with evidence. I will sit in impeachment proceedings with conscience, impartiality, and due regard for the record. I will pursue the examination of flood control anomalies with courage, fairness, and determination. I will not allow public funds meant to protect our people from floods to disappear into the hands of those who already have too much. I will not allow the greatest theft of our time to be buried under intimidation.
Domestic law. Samantala, itinilaga bilang mga bagong vice chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, kabilang sa inanunsyo ni Acting Majority Floor Leader Joel Villanueva bilang mga bagong miyembro ng komite sina Senators Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar at si Senator Cheese Escudero.